Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Johnny. Bueno, basahin na natin ang liham ni Johnny. Dear Kuya Peles, matagal na rin po ko kuya nakikinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon kuya, lagi po akong nakikinig dahil nandito ako sa bahay tuwing araw ng Sabado at kapag day off ko. May mga napupulot din akong araw kuya sa mga isinasandulan ninyo na problema na pinapadala sa inyo. At kaya po ako lumiham din sa inyo kuya dahil naguguluhan din ako at gusto ko rin kong humingi ng payo sa inyo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Cindy, gusto kong sanang magkaroon tayo ng anak eh. Ano ka ba naman, Johnny? Hindi ba't nagkasundo na tayo tungkol dyan? Ang inaalala ko kasi nagkakaedad na tayo eh. Malapit ka nang mag-30, medyo mahihirapan ka nang magbuntis. Ayoko pa nga eh. Ano ba? Ang hirap-hirap kaya mag-alaga ng bata. Eh di, kumuha tayo ng mag-alaga ng magiging anak natin. Ang gusto ko, kapag nagkaanak ako mismo ang mag-aalaga. Yun naman pala eh. Sige na. Sabik na akong magkaroon ng anak. Ayoko pa nga. Tignan mo nga ang katawan ko. Tingin mo, magbubuntis ako nito. Hindi ako tataba. Mawawala na ang pagkasexy ko. Eh, may asawa ka naman eh. Bakit mo papansinin yung beauty mo? Kailan pa tayo magkakaanak? Ha? Kung ayaw mo pa. Alam mo, kung hindi ka makapaghintay, humanap ka na lang ng ibang babaeng bubuntisan mo. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Kaya kung hindi ka makapaghintay, malaya kang maghanap ng babaeng aanakan mo. Ano ba namang klaseng katwiran yan? O di ba? Sabik na sabik ka nang magkaroon ng anak. O di humanap ka na lang babaeng pwede mong anakan. Cindy. Ano? Sinabi niya yan sa'yo ng asawa mo? Upo tay. Baka nagbibiro lang siya. Hindi tay, parang seryoso eh. Kung totoo man yan, hindi dapat na gawing biro yan. Kaya nga ho tay, 3 taon na kaming nagsasama pero bakit ayaw pa rin niyang magbuntis? Sabik na nga ako sa anak ko tay eh. Paano kayo magkakaanak kung ayaw pa ng asawa mo? Kaya nga ho, tumatanda na kami. Lalo na kapag babae at umabot na ng 40 yan. Naku, mahihirapan na siyang magbuntis. Hindi naman siguro anak. Meron nga dyan, nagkakaedad ng 40 nagkakaanak pa. Mabuti na yung sigurado itay. Mamaya, meron na pala siyang diferensya. Mahihirapan na kami magkaanak kita eh. Pag-iusapan mo yung asawa mo. Ha? Na sana pumayag na siya na magkaanak na kayong dalawa.
Cindy, anak, magtatatlong taon na kayong mag-asawa ni Jody. Bakit wala pa rin hanggang ngayon ang anak ninyo? Ayoko pa kasi, inay. Masisiro ang figura ng katawan ko kapag nagkaanak na ako. Kaso anak, tumatanda ka na rin. Kailan pa ang gusto mong magkaroon ng anak kapag naghabol na kayo ng asawa mo? Hindi naman sa ganoon, inay. Bibihira ang pagdadaan ng pagkadalaga. Ini-enjoy ko pa pagka-sexy ko. Inay, tignan nyo naman ang katawan ko. Naku, anak. May asawa ka na. Dapat lang sa edad mong yan, may anak na kayo ni Johnny. Johnny, wala kasi akong sundo mamaya. Pwedeng makisabay sa'yo? Oo naman. Yan lang pala Total, iisa lang naman yata yung lugar natin Ibababa na lang kita doon sa tapat ng bahay niyo. Salamat Wala kasi ang kapatid ko. May pinuntahan siya. Kaya walang susundo sa akin mamaya. Walang problema. Ikaw pa. Malakas ka yata sa akin. Parang hindi ko naman yata naniniwala. Bakit naman? Wala? Teka. Wala ka pa rin bang nobyo hanggang ngayon? Wala Naunahan ako ng isang lalaking unang nagpatibok ng puso ko. Ha? Teka. Bakit? Sino ba yun? Ang swerte naman ng lalaki yun. Sino ba siya? Ikaw yung lalaking pinapangarap ko, Johnny. Manhid ka lang. Masyado ka naman yatang palabiro. Hindi ako nagbibiro, Johnny. Nang malaman kong ikakasal ka na sa iba, kumuha ko ng bakasyon ko noon. Ang 1 linggo siguro. Naalala mo ba yun? Oo. Naalala ko na. Sorry. Hindi ko alam Hindi pa naman huli ang lahat Mahalin mo lang ako. Handa kong ibigay ang pagkababae ko sa'yo, Johnny. Lovely. Patawarin mo ako, Lovely. Kung sinamantala kong kahinaan mo. Hindi, Johnny. Wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin. Ako ang may gusto nito. Nagkasala ako sa asawa ko. Sana, Lovely, walang ibang makaalam nitong nangyari sa ating dalawa. Pinapangako ko sa'yo. Wala akong dapat ihabol sa'yo. Magbunga man itong ginawa natin. Hindi ako gagawa ng gulo para masirang pagsasama ninyong mag-asawa. Salamat, Lovely. Kung alam ko lang sana noon na may gusto ko sa akin, sana ikaw na lang pinakasalan ko. Johnny? Oo. Nang hindi na sana ko nagkasala ng ganito. Ikaw pala ang dapat kong pinakasalan at hindi si Cindy. Sa ganoong nangyari, kuya, ay nagkaroon kami ng relasyon na dalawa ni Lovely. Dati pala, kuya, na may lihim siyang pagtingin sa akin. Pero kay Cindy nahulog ang loob ko. Kuya, kahit na anong gawin kong pakiusap kay Cindy,
ayaw pa rin niyang magkaanak. Kaya nang minsan nakasabay ko o hinagid ko sa bahay nila si Lovely, ay mayroong nangyari sa aming dalawa at Oh, medyo napapadalas yata na nalilate ka ng uwi ha. oo, kasi pinag-overload kami ni boss ngayon. Kaya hindi maiwasan na umuwi ako ng dasado. Ah, ganun ba? Oh, tanggalin mo na yan uniforme mo. Magpalit ka na ng damit mo. Anong ulam natin, sweetheart? Ano pa? Di yung paborito mong ulam? Wow! Ano ba yun, sweetheart? Ano ba yun? Nalimutan ko na eh. Adobong manok Oh. na maraming siling labuyo. Wow, mapaparami yata ako ng kain nito. Tamang-tama. Gutom na gutom ako eh. Oh, akin na yung tinanggal mong damit mo. Ayan. Uli ka na, sweetheart. Kain na tayo. Para maparami ako ng kain. Nambola ka ba? Bakit sa opisina ninyo wala kang kasabay na kumakain doon? Oo, wala. Puro may mga asawa na rin yung mga ka-office mate ko eh. Oh, ganun. O sige, kain na tayo para makatulog na tayo. Sige. Itay, may problema ho ako. Nako, parang bigat yata ng problema mo, anak. Ano ba yun? Itay, may nagalaw ho akong babae. Nagkasala ako sa aking asawa. Ano? Kung di ka naman torpe, alam mong may asawa ka na, pumatol ka pa sa ibang babae. Sino ba yun, ha? Si Lovely, ka-office mate ko po. Tay, natukso po ako sa kanya eh. Kahit na. Alam mo naman ang mga babae yan. Sisirain lang ang buhay mo. Ang mahirap yan, baka magbunga ang ginawa nyo. Malaking problema yan. Yun ang akong gusto ko, tay eh. Para magkaanak na ako. Sabik na ako sa magiging anak ko, itay. Yun eh. Johnny, may kailangan kang malaman. Ha? Ano yun, Lovely? Buntis na ako. Magtatatlong buwan na. At magkakaanak na tayo. Ha? Totoo, Lovely? Salamat, Diyos ko. At natupad na rin ang pangarap ko. At tulad ng ipinangako ko sa'yo, hindi ko kayo guguluhin ng asawa mo. Salamat naman kung gano'n, Lovely. Salamat sa'yo, ha? Alam kong natupad na ang pangarap mo ng matagal. Ang magkaroon ng anak. At natupad yun dahil sa'yo. At sana, huwag mabawasan ang pagmamahal mo sa asawa mo. Hindi yun mangyayari dahil na mahal ko ang aking asawa. Alam ko. Kaya nga, nagpakatanga lang ako eh. Dahil hindi kita maagaw sa kanya kahit anong gawin ko. Masaya na ako na nagkaroon tayo ng anak. Malaking bagay yun sa akin. Dahil nagkaanak ako sa lalaking pinakamamahal ko. Lovely. Saan ka ba nanggaling? At parang ang saya-saya mo ngayon. Wala si Tad. Masaya lang ako. Kasi medyo maaga akong nakauwi ngayon. Pansin ko nga eh. Bakit ba? Sa wakas, tapos na ang problema sa opisina. Ngayon, relax na kaming lahat.
wala nang problema. Ganun ba? Oo. Ibang klaseng saya kasi ang nakikita ko eh. Baka may ibang babae ka na. Wala. Ano ka ba? Oh, bakit ganyan ka mag-react? Totoo ba? Hindi hindi totoo yan. Wala akong babae. Ito naman, sineseryoso ka agad ang sinabi ko. Binibiro lang kita. Ano ba? Ganun ba? Masaya lang kasi ako, sweetheart. Dahil masaya ka, ano kaya kung kumain naman tayo sa labas? Matagal ko na kasing hindi pa nakakakain sa labas eh. Ay, ba? Yun lang pala eh. Walang problema, sweetheart. Total, matagal na rin tayong hindi nag-date. Panahon na siguro. Para mag-date naman tayo at kumain tayo sa labas. Magkahalong lungkot ang saya ang naramdaman ko noon, kuya. Masaya ako dahil natupad na rin yung matagal ng pangarap na magkaroon ng anak. At hindi yun natupad sa aking asawa, kuya, kundi sa ibang babae. Malungkot ako, kuya, dahil baka malaman ng aking asawa na magkaanak ako sa iba. Walang lihim, kuya, na hindi nabubunyag. Totoo yan, kuya. Kaya, litong-lito ako ngayon, kuya, kung anong dapat kong gawin. Kapag naalaman ng aking asawa na meron pala akong nabuntis na ibang babae. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Johnny. Alam mo, Johnny, kung hindi ka pa man tanga diyan sa ginawa mo, alam mong may asawa kang tao, nagpadala ka sa damdamin mo, sinamantala mo ang kahinaan ng isang babae dahil nalaman mo lang na may gusto sa'yo. Ikaw naman na sabik na magkaanak dahil ayaw pa ng asawa mo. Pero dyan sa ginawa mong yan, Johnny, hindi mo alam kung ano ibubunga yan. Malaking problema yan. Alam mo ba yung kasabihan na walang lihim na nabubunyag? Totoo yan. Hanggang kailan mo kaya may tatago ang lihim na yan sa asawa mo? Alam mo, parang nakikita ko dyan sa asawa mo, parang mayroon lang nararamdaman na may ginagawa ka mali. Siguro sa'yo, parang wala lang, pero hindi mo rin maiaalis, Johnny. Nandyan yung takot din na baka binibiro ka ng asawa o sa pagbibiro niya may alam na pala. Din ka matakot. Ngayon, anong gagawin mo kung sakaling makapanganak na yung babae mo? O hindi natin hindi natin sasabihin na babae mo nga dahil parang yung babae yung nagkagusto sa'yo. Pero sa kabila ng lahat, anak mo pa rin yan. Kapag lumabas yan, hindi mo pwede na pabayaan lang yan. Dapat suportahan mo rin. Siguro, masaya nga dahil sabi nga, ni Lovely, wala kang dapat na ipag-alala dahil kahit anong mangyari, itatago niya yan. Paano kung malaman ng ibang tao ang nangyari yan, na may anak ka pala sa ibang babae? Malaking problema yan. Hindi mo alam kung anong ibubungang
ibubunga ng nangyaring yan. Nandyan na ako na talagang gusto mong magkaanak. Pero ayaw pa ni asawa mo dahil siguro nag-i-enjoy pa sa pagdalaga siguro. Mali naman kasi ano bang silbi ng pag-aasawa ninyong dalawa kung ayaw pa niyo magkaanak? Sa bagay niya, may karapatan ka rin. Pero kagaya ng sabi ko sa iyo, kapag pumutok yan o nalaman ng asawa mo yan, siguradong malaking gulo yan. Magpasalamat ka na lang, Johnny, kung mananatiling lihim yan. Siguro kay Nabli walang problema dahil siya naman ang may gusto. Pero dyan sa asawa, pagdating dyan sa asawa mo, dyan ka kabahan. Ha? Malay mo kapag nalaman yan, hiwalayan ka. Kasal pa naman kayo. Sa bagay, hindi pa naman nangyayari, pero dapat mo lang paghandaan yan, Johnny. Dapat mo lang paghandaan. Ihanda mo yung sarili mo kung sakali na mabubunyag na ang lihim ninyong dalawa ni Lovely. Na sa kabila ng pagkakakilala sa'yo ng asawa mo, talagang mapagmahal kang asawa, pero mayroon ka palang tinago. Johnny, hanggat maaga pa, mag-isip ka na kung anong dapat mong gawin o idahilan. Kung sakaling dumating tayo sa punto na magkabukingan na, tagapin mo na lang kung anong magiging resulta niyan. Kasi ginawa mo yan, pinasukan mo yan, alam mo kung saan ka lalabas. Yun lang yan, yung masasabi ko sa'yo. Hindi kita masisisi dahil lalaki ka lang. Lahat naman tayong lalaki natutokso. Depende sa sitwasyon. Kagaya lang sa'yo. Naiintindihan mo ba? Bueno, yun na lamang sigurong masasabi ko sa'yo, Johnny. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapi. Yun na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.